Kinabukasan pagkagising ni Philip ay nagtaka pa siya. Bakit may nakayakap sa kanyang katawan at nakaunan sa kanyang braso? Wala pa kasi siya sa ulirat at hindi pa naaalala ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nagulat siya nang makitang si Christine yun. Biglang bumuhos sa kanyang alaala lahat ng nangyari. Napahawak siya sa noo ng may pagsisisi. Nangako siya kina Aling Anita at Mang Doming na puprotektahan niya ang dalaga sa poder niya. Bakit ngayon? Siya patuloy ang nakadisgrasya rito. Literal na matatawag na disgrasya iyon, lalo at siyang unang pumigtas sa pagkadalisay ng kanyang inaanak. Napabuntong hininga na lang siya at sa hindi malaman kung paano sisimulan ang paninisi sa sarili. Hanggang sa mapagtanto niyang kakaibang temperatura ng dalaga. Hinawakan niya ito sa leeg. Mainit nga ito. "Christine, mainit ka." Mahina niyang bulong, pero hindi sumagot o kumilos man lang ang dalaga. Dahan-dahan niyang ibinaba sa una ng ulo nito. Kailangan niyang bumangon para mapainom muna iyon ng gamot bago siya pumasok ng opisina. Matapos niyang makakuha ng gamot at tubig, ay lumapit siya sa dalaga. "Tin, gumising ka muna. Mukhang may sinat ka. Uminom ka ng gamot oh." Nagmulat naman iyon ng mata, pero parang wala sa ulirat. Inilagay niya sa bibig ang gamot, saka ito pinainom ng tubig, at muli itong pinahiga. Tumayo siya upang kumuha ng thermometer, saka inilagay sa kilikili ng dalaga. Nang tumunog yun ay agad niya nang kinuha. 39.5 ang temperature nito. May lagnat nga. Naisip niya na hindi niya iyong pwedeng iwanan sa bahay ng mag-isa. Baka lalo pang tumaas ang lagnat at magkumbulsyon. Kinuha niya ang kanyang phone at tinawagan ng kanyang department head. "Hello boss, hindi muna ako makakapasok ngayon. Nilalagnat ang pamangkin ko na kasama ko sa bahay Baka magkumbulsyon at kailangan dalhin sa ospital. Mataas kasi masyado ang lagnat. Hindi ako sigurado kung makakapasok rin ako bukas. Pero wag po kayong mag-alala. Nagawa ko ng report ko. Sasubmit ko na lang sa Monday." Mahabang paliwanag niya. Matapos makausap ang boss, ay agad na bumaba si Philip para magluto ng arroz caldo. Yun na lang ang ipapakain niya kay Christine. Matapos ay pinilit niya iyong gisingin para mapakain. Nakakain na ang dalaga. Ngunit hindi muna siya bumalik sa pagtulog. Nakasandal lang ito sa headboard ng kama. Nakatitig lang rin si Philip. Hanggang sa maisip niya itong pagsabihan. "Tin, bakit mo naman yun ginawa? Ang laki tuloy ng kasalanan ko sa'yo." "Ang alin po, Ninong?" "Yung ginawa natin." "Ha? Paano naman po kayo nagkaroon ng kasalanan doon? Ako po ang nagsimula at ako ang may gusto na mangyari yun." Bakit mo naman ginusto na mangyari yun sa atin? Alam mo bang sobra-sobra ang pagkakakonsensya ko ngayon? Wala na tuloy akong mukhang maihaharap sa mga magulang mo dahil sa nagawa ko sa'yo." "Ninong, please naman, wag po kayong magigilty. Uulitin ko po, ako ang may gusto nun. Tumugon ka lang bilang lalaki." Bakit mo nga ginustong mangyari yun sa atin? Hindi naman magtatagal magkaka-boyfriend ka na rin at magkakaasawa. Mararanasan mo rin ang bagay na yun. Alam mo, Ninong, pagtungtong ko pa lang sa pamamahay na to, decided na ako na ibibigay ko ang sarili ko sa'yo. Naalala mo yung kwento ko sa'yo na pinasok ako ni Kuya sa kwarto? Sobrang natakot ako nun. Hindi lang para sa kaligtasan ko. Maaari naman na hindi niya ako patayin. Pero ang mas kinatatakutan ko roon ay ang siyang makakuha ng aking pagkadalisay. Ang sabi sa akin ng mga naging kaibigan ko na kung sino ang nakauna sa isang babae o ang pumitas ng kanyang pagkadalisay ay iyon ang mananatili sa kanyang alaala habang buhay. Kahit pa magkaroon siya ng 100 nobyo o
o kahit hanggang sa magkaasawa. Makakalimutan niya lahat ng kanyang naging karanasan sa ibang lalaki, maliban sa una. Kaya ayokong si Kuya Raul ang makakuha nun. Magiging bangungot yun sa akin tuwing may isip kong isang lulong sa ipinagbabawal na gamot ang nakakuha sa akin at hindi mabuting tao. Idagdag pa na sarili ko pang kapatid. Kaya noong muli kitang makita at makasama rito, ay naisip kong ikaw ang pinaka-qualified na tumanggap ng regalong yun. Hindi ko yan pagsisisihan habang buhay at kaya kong ipagmalaki kahit kanino, kahit pa sa magiging asawa ko. Kaya wag ka nang makaramdam ng guilt roon, Ninong. Wala kang kasalanan. Iniligtas mo lang ang dangal ko na makuha ng mga lalaking hindi karapat-dapat. Mahabang paliwanag ni Christine na nagpatulala kay Philip. Christine, I don't know what to say. Kahit paanong sabihin mo, may kasalanan pa rin ako. Kasi tignan mo, dahil sa ginawa ko, nilalagnat ka tuloy ngayon. Ninong, huwag mong intindihin to. Isa pa nga to sa pinagpapasalamat ko na nangyari. Ano? Nagpapasalamat ka na nagkasakit ka? Opo, dahil napatunayan ko lalo kung gaano kakabuting tao. Tignan mo nga, hindi ka pumasok para lang alagaan ako. Lalo ka tuloy naging deserving na ibinigay ko sa'yo. And I can say, you deserve more next time. Ha? May next time pa? Bakit? Ayaw mo ba, Ninong? Alam mo, Tin, bilang isang lalaki, walang aayaw sa bagay na yun. Lalo sa katulad mo na napakaganda at may gifted na mga bagay at alindog sa katawan. Pero mali eh. Parang pinagsasamantalahan lang kita dahil nasa poder kita ngayon. Kaya para lang hindi na ako makonsensya, kalimutan na lang natin ang nangyari na yun, ha? At hindi na natin uulitin. Lumungkot naman ang mukha ng dalaga. Tila naiiyak ito. Oh, bakit ka nalungkot? Kasi Ninong, wala pa nga ako sa stage na may enjoy ko ang sarap dahil isang beses pa lang nangyari. Puro hapdi at sakit pa lang ang nararamdaman ko. Hindi mo man lang ako pagbibigyan na maranasan yun sa masarap na pagkakataon na. Ewan ko sa'yo, Christine. Ikaw ang bahala. Pero saka na, kapag hiningi na lang ng pagkakataon. Sige na, matulog ka na muna para makapagpahinga ka pa. Thank you, Ninong. Love you. Malambing na wika ng dalaga na kinikilig. Bumuntong hininga naman si Philip. Sabay tayo at dinampot ang mga pinagkainan ng dalaga. Matulog ka ba? Gigisingin na lang kita uli mamaya kapag oras na ng pag-inom ng gamot. Ay, walang love you too? Wika ni Christine. Pinandilata naman ni Philip ng mata ang inaanak. Kaya naman natawa yun. Joke lang po, Ninong. Wika nito at nagtago na sa loob ng kumot. Pigil naman ang pagngiti ni Philip nang lumabas. Kinikilig rin naman siya sa inaanak. Pero kailangan niyang pigilan yun at umastang parang magulang. Lalo at siyang nagkokontrol sa mga kilos noon para hindi mapariwara. Kung aalisin niya ang boundary sa pagitan nila, ay baka mawala ang respeto sa kanya ng dalaga. At hindi nasundin nito ang mga ipapatupad niyang rules sa pag-aaral nito. Naglinis na lang ng bahay si Philip. Kinahapunan ay muli niyang ginising si Tin upang pakainin at painumin ng gamot. Bumaba na rin ang lagnat nito. Kaunting pahinga na lang at inom ng gamot ay magaling na ang dalaga. Kinagabihan ay hindi niya tinabihan sa kama si Tin. Hinayaan niya itong matulog sa kama niya pero sa lapag siya natulog. Naglatag lang siya ng comforter. Kinabukasan noong magising siya ay wala na si Tin sa kwarto. Kaya agad na rin siyang bumangon upang alamin kung kamusta na ito. Nang buksan niya ang pintuan, ay sinalubong siya ng amoy ng sinangag na kanin. Bumaba naman siya agad. Ninong, gising ka na pala. Mag-almusal ka na po. Ready na rin ang baon niyo sa opisina. Sambit ng dalaga. Kamusta na ang pakiramdam mo?
Magaling ka na ba? Opo, Ninong. Ayos na po ako. Magaan na rin ang pakiramdam ko. Kaya ipinagluto na kita agad ng almusal at pambaon mo. Nag-adobo ako ng manok. Ganun ba? Sige, papasok na lang pala ako sa opisina. Akala ko kasi may lagnat ka pa rin. Hindi pa sana ako papasok. Ayos na ako, Ninong. Kaya pumasok na po kayo. Wala rin naman kayong gagawin dito eh. Mabuti sana kung papayag kang gawin ulit natin ang bagay na yun. Wika ni Christine sabay kindat kay Philip. Bigla namang sumungit ang mukha ng binata. Tigilan mo na nga ang pagbabanggit sa bagay na yun. Mag-focus tayo sa mga bagay na mahalaga. Hindi sa mga ganon. Pakibalot na lang ng almusal ko. Sa opisina na lang din ako kakain. Wika pa ni Philip at mabilis na umakyat. Nalungkot naman si Christine dahil nagalit sa kanya ang kanyang ninong. Pumasok na nga sa trabaho si Philip nang hindi kinikibo ang dalaga para malaman nito na hindi na dapat ino-open pa ang topic tungkol sa bagay na yun. Pagkarating sa opisina ay nagkaroon ng meeting sila Philip tungkol ito sa kanilang team building. Magpupunta sila sa Zambales. Habang nagtatrabaho ay naisip ni Philip ang nangyari sa kanila ni Christine. Ang totoo ay bitin siya roon at gusto niyang ulit-ulitin ng maraming beses ang bagay na yun. Pero hindi niya papayagan ng sarili na siya mismo ang magsamantala sa inaanak. Kaya naman gagamitin niya ang team building na yun upang iwala ang init at makapag-isip ng tama. Lumipas ang mga araw at dumating na nga ang araw ng team building. Nag-enjoy naman si Philip sa 2 araw na yun. May mga activities at games rin silang ginawa. Kahit papano ay nabawasan ang init na kanyang nararamdaman para sa kanyang inaanak. Pagkarating ng Maynila ay bumili siya ng 1 kilong lechong manok para naman pang ulam nila ni Christine. Pasado 6:00 na rin kasi sila nakarating. Ninong, kamusta po ang outing nyo? Tanong ng dalaga. Ayos naman. Enjoy. Kaya lang ay nakakapagod. Ang dami kasing games at activities. Hindi naman pwedeng hindi mag-participate dahil naroon ang mga big boss. Ganun po ba? Kawawa ka naman po pala. Masyado kang napagod. Gusto mo, Ninong, i-massage kita para makatulog ka ng mahimbing. Sige ba? Pero yung usapan natin walang ganun. Ninong naman, masyado kang defensive. Tin, ikaw ang pinoprotektahan ko. Kaya huwag ka nang kumontra. May tamang oras para sa mga ganong bagay. Pero hindi pa yun ngayon. Sige, ganito. 1 taon na hindi ka magpaparinig sa akin ng tungkol sa bagay na yon at bibilhan kita ng bagong cellphone. iPhone ang bibilhin ko sa'yo. Deal? Okay, Ninong. Deal. Natutuwang wika ng dalaga. Pero tila pinag-isipan pang mabuti bago sumagot. Bago natulog ay hinilot nga siya nito. Pero ingat na ingat iyon na may madamping maselang bahagi sa kanya. Iyon kasi ang usapan nila. Para hindi na rin siya madala ng init ng katawan. Sumapit ang panahon ng pasukan. Nagpa-enroll na si Christine. Pero habang naroon sa registrar, ay napansin ni Philip na malungkot ang dalaga. Kaya nilapitan niya ito at tinignan ng papel na hawak. Anong nangyari? Bakit ka malungkot? Kasi Ninong, akala ko kapag scholar ay libre ng lahat. Bakit may miscellaneous pa na babayaran? Hayaan mo na, Tin. Sagot ko na lahat ng magiging bayarin sa pag-aaral mo. Pambawi ko na rin sa ilang taon na wala akong naging regalo sa'yo. Talaga po, Ninong? Maraming salamat po. Napakabait mo talaga. Wika ng dalaga sabay yakap kay Philip. Uy, Tin, huwag mo nga akong yakapin rito. Ang lakas ng boses mo na tawagin akong Ninong. Tapos yayakapin mo ko ng ganyan. Baka isipin pa ng mga estudyante na narito na sugar daddy mo ko. Pagbibiro ni Philip.
Wala akong pakialam sa kanila, Ninong. Ang mahalaga ay proud ako dahil may ninong ako na kasing bait mo. O tama na yung yakap mo. Magpa-compute ka na lang ng babayaran mo. Bayaran na natin para makauwi na tayo. Nagugutom na ako eh. Nang makapagbayad ay masaya silang bumiyahe papauwi ng bahay. Pagkapasok nila ay nagulat sila pareho nang maabutan sa sala si Jennifer, ang ex-girlfriend ni Philip. Jennifer, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Philip. Tinatanong pa ba yan, Phil? Narito ako para ayusin ang relasyon natin. Inaamin ko, nagkamali ako. Masyado lang akong kinain ng pagka-homesick ko. Pero na-realize ko na ikaw pa rin ang mahal ko at ang nag-iisang kailangan ko sa buhay ko. Kaya nag-file ka agad ako ng leave para makauwi rito at makausap ka. Ngunit hindi ito ang inaasahan ko. Ganito ba talaga ang maaabutan ko? Ilang buwan pa lang mula nang maghiwalay tayo. Pinalitan mo na ako agad? At mas bata pa sa akin? Ilang taon na ba yan? Sweetheart, umakyat ka na muna sa room natin. Mag-uusap lang kami. Pagbaling ni Philip kay Christine. Sure ka, sweetheart? Pagsakay naman ni Christine sa palabas ng kanyang ninong. Oo, don't worry. Saglit lang ako rito. Susunod rin ako sa'yo. Mabilis naman na umakyat si Christine. Ano ka ba naman ni Philip? Ipagpapalit mo na lang ako sa mas bata pa? Wala ka nang pakialam ron, Jennifer. Ikaw ang sumira ng relasyon natin. Kaya wala kang karapatan na manuhan ako sa mga susunod kong gagawin. Pero Philip, nandito na ako. Paalisin mo na yung babaeng yan rito. At ituloy na natin ang naputol nating relasyon. Kung gusto mo hindi na ako babalik sa abroad, magpakasal na tayo agad. Para makasigurado kang sayong-sayo na talaga ako. Wika pa ni Jennifer sabay yakap ng mahigpit kay Philip. Pero hindi gumaganti ng yakap ang binata. Pilit siyang hinahalikan ng babae. Pero inililis ni Philip ang kanyang mukha. Ano ba, Jennifer? Huwag mo nang ipahiya pa ang sarili mo. Kahit anong gawin mo, hindi na ako babalik sa'yo. Niloko mo na ako. Kaya tapos na tayo. Pero Philip, paano matagal nating pinagsamahan? Hindi na ba ako pwedeng magkasala? Inaamin ko naman ang naging kasalanan ko. Kaya nga ako humihingi ng tawad eh. Gusto mo bang lumuhod pa ako sa harapan mo? Habang ginagawa ang bagay na palagi mong hinihiling sa akin? Gagawin ko. Mapatawad mo lang ako. Desperadang wika ng babae, sabay luhod at akmang bubuksan ang zipper ng pantalon ni Philip. Pero biglang umatras ang binata. Wala ka nang babalikan sa akin, Jennifer. Ikaw ang tumapos ng relasyon natin. Kaya sinarado ko na rin ang puso ko sa'yo. Tsaka mahal ko si Christine. At mahal niya rin ako. Masaya na kami sa feeling ng isa't isa. Sumagot naman ang babae. Maaaring nabibigla ka lang, Philip, kaya ganyan ang desisyon mo. Sige, aalis ako. Maghihintay ako ng 2 araw sa bahay namin. Kapag hindi mo ako sinundo, hindi mo na ako makikita pang muli. Wika ng babae at umalis. Napaupo naman si Philip. Hindi niya alam kung tama ba ang desisyon niya na tanggihan ang alok ng dating kasintahan. Magmula nung makipag-break ito sa kanya, ay wala siyang ibang dasal na sana ay matauhan niyon at magbalik sa kanya. Willing siyang patawarin ito. Basta mangangako na hindi na mauulit ang panlulokong ginawa. Pero bakit ngayon na nasa harapan niya na si Jennifer, tila nagbago ang kanyang isip. Tila may naguudyok sa kanya na wag nang pabalikin sa buhay niya ang dating nobya. Nagsimula na naman tuloy mahati ang puso niya. Sa totoo lang, natutunan niya ng mahalin ang dalagang si Christine. Ang balak niya nga ay hintayin siyang makatapos ng pag-aaral at doon niya liligawan. Para naman masabi na hindi pananamantala ang gagawin niya. Malaya na ang dalaga na magdesisyon. At may sarili ng pagpapasya dahil graduate na nga ng kolehiyo. Iyon na ang tamang pagkakataon para ligawan niya ito. Pero matagal pa yun.
Gusto niya ng magkaanak. At kung tatanggapin niya si Jennifer pabalik, ay maaari nang mangyari yun sa loob lang ng 1 taon. Pwede na silang magpakasal at magkaanak. Pero ang malaking katanungan sa kanyang puso ay kung iyon ba ang tamang desisyon. Hanggang sa sumapit na ang 2nd araw na sinasabi ng kanyang ex-GF, hindi nakatulog si Philip sa pag-iisip. Hanggang sa makapag-decide na nga siya. Hindi siya makikipagbalikan kay Jennifer. Hindi rin naman ibig sabihin noon na si Christine na ang pinili niya. Dahil hindi pa sigurado kung sasagutin siya nito. Naisip niya rin kung paano siya pagsalitaan ng masama ni Jennifer noong kinumpronta niya ito tungkol sa panlalalaki. Hindi malayong ganun lang rin ang mangyari kapag nagsama na sila. Lalo pa't napansin niya ang pagbabago sa ugali ng babaeng yun. Naging bossy na at maging siya ay minamanduhan sa mga desisyon niya sa buhay. Pasado 5:00 ng madaling araw ay kumatok siya sa pintuan ng kwarto ni Christine. "Ninong, bukas po yan. Pumasok ka na." Sagot naman ng kagigising lang na dalaga. Kasi ngayon ang deadline ni Jennifer tungkol sa desisyon ko kung makikipagbalikan ako uli sa kanya." Ano pong plano niyo?" Tanong ng dalaga. Tila biglang nawala ang antok nito. Plano kong mag-outing tayo ngayon sa Batangas. Kahit 2 days at 1 night lang. Para kahit pumunta siya rito, wala siyang maaabutan. Ibig pong sabihin, Ninong, ayaw niyo na siyang pabalikin sa buhay niyo? Oo, hindi ko kailangan ng babaeng mamanduhan ako at ituturing na parang utusan niya lang at lolokohin pa ng patago. Kaya tara na, magbihis ka na. Magdala ka ng damit na baon. Magdala ka rin ng pang-swimming Agad namang tumango ang dalaga. Excited na ito. Siya nga pala, Ninong. Paano nakapasok si Jennifer dito sa bahay mo? Nagtatakang tanong niya. Binigyan ko kasi siya ng susi noon. Kaya pagbalik natin galing outing, papalitan ko na ang lock ng gate. Pati na rin tong main door. Ito lang naman ang susi niya O sige na, mag-impake ka na. Ayokong maabutan niya pa ako rito. Ayoko na ng drama. Naka-move on na ako. Ayoko nang maloko ulit. Natuwa naman si Christine sa narinig na desisyon ng ninong niya. Mas lalo siyang magkakaroon ng puwang sa puso nito dahil wala na ang ex-girlfriend nito na panay ang pangungulit. Makalipas ang 2 buwan, may nabalitaan si Philip mula sa pinsan ni Jennifer. Kaya pala umuwi ito ay dahil buntis. Ngunit ayaw panagutan ng nakabuntis at nalamang may asawa pala iyon sa Pilipinas. Kaya nangangapa ang babae sa paghahanap ng aako sa responsibilidad. Laking pasasalamat na rin ni Philip na naging tama ang desisyon niya. Naging maayos ang samahan nila Philip at Christine sa loob ng pamamahay. Parang magkasintahan nga sila kung magturingan sa isa't isa. Pero hindi sila nagsasanib ng katawan dahil sa ayaw ni Philip. Hindi na rin naman siya naghanap ng kalinga. Nakukontento na lang siya sa mga pagkakataon na matutulog sila ni Christine ng magkayakap kahit walang nangyayari na ganoong bagay. Sumapit ang panahon na nakapagtapos na ng pag-aaral niya si Christine. Ninong, paano na yan? Tapos na akong mag-aral. Papalayasin mo na ba ako? Tanong ng dalaga habang magkayakap sila. Depende sa magiging sagot mo. Ano po bang tanong? Simple lang. Will you marry me? Nabigla ang dalaga. Tanong pa ba yan, Ninong? Siyempre oo ang sagot ko dyan. Hindi mo ba ramdam? Magmula nung tumira ko rito, wala na akong ibang lalaking minahal maliban sa'yo. Ikaw nga lang ang nag-iinerte at ayaw na lambingin ako Nilalambing naman kita. Ano palang ginagawa natin ngayon? Oo, lambing nga ito. Pero wala namang ganun Miss na miss ko na yung sayo Talagang sigurado ka na sa sagot mo ha? Di sige.
Pumapayag na ako na gawin natin ulit ang bagay na yun. Natuwa naman ang dalaga. Talaga, Ninong? Okay, sisimulan ko na pala. Pero gusto ko na ulitin mo ang proposal mo. Sa susunod, gusto ko naka-video. Tapos may singsing. Agad naman na pumayag ang binata. Kinilig ang dalaga. Kaya siniil na siya nito ng halik. At sinimulan na nga nila ang maalab na pagpaparamdam ng taus-pusong pagmamahal sa isa't isa. Mag-shower muna tayo. Wika ng dalaga at inakay si Philip patungo sa bathroom. Pagkarating roon ay agad na nag-on ng shower at inadjust sa lukewarm para hindi sila lamigin. Sa isang iglap ay naalis na ni Christine ang lahat ng balot nito sa katawan. Nanlaki naman ang mga mata ni Philip sa nakikita. Napakakinis talaga ng dalaga. Mahaba na rin ang maitim nitong buhok. Maliit ang bewang at nag-uumapaw ang kayamanan sa harap. Agad silang naghinang ng kanilang mga labi. Halos kapusin sila sa hininga sa walang katapusan na halikan, habang ang mga kamay nila ay gumagapang sa kung saan-saan. Makalipas ang 15 minuto ay bumaba ang halik ng babae, hanggang sa makarating sa isang bagay sa ibaba na sadyang ipinagmamalaki rin ni Philip. Gifted siya sa bagay na yun. Noong elementarya pa nga lang siya, ay tinutokso na siyang ipinaglihi sa kabayo dahil sa haba at taba ng sandatang kanyang iniingatan. Tila sobra-sobra ang pagkaka-excite ni Tin sa bagay na yun. Agad niya iyong inasikaso at walang pagod na sinamba. Si Philip naman ay napapapikit habang kumakapit sa handle ng shower. Nakakapanghina ang ginagawa ng babaeng ito. Napaka-eksperto. Ipinaranas sa kanya ang sarap na noon niya palang naranasan sa buong buhay niya. Kaya hindi na rin mapigilan ni Philip na magpakawala ng ingay sa kanyang bibig. Hanggang sa naramdaman niyang malapit na siyang makarating sa dulo. Kumapit siya sa buhok ng dalaga hanggang sa tuluyan siyang matapos. Nagulat naman siya dahil hindi iyon nagreklamo at tinanggap lang ang lahat. Nang makatapos siya, ay isinandal niya ang dalaga sa pader. Dahil sa sarap na naranasan ni Philip, ay pinilit niya na galingan para makabayad sa utang na sarap. Hindi nga nagtagal ay nangisay na ang dalaga. Kaya tinanggap rin iyon lahat ni Philip at walang sinayang na kahit isang patak. Napayakap sa kanya ang dalaga, saka sila muling naghalikan. Ituloy na natin sa bed. Nanlalambot ng mga tuhod ko eh. Bulong nito. Tumango naman si Philip at binalot ang dalaga ng bathrobe. Siya naman ay nagtuyo na rin muna ng katawan gamit ang tuwalya. Pagkalapag nila sa kama ay agad niya nang sinalakay ang teritoryo ng dalaga. Gusto niya nang simulan ng pagpapahirap rito. Unang ulos pa lang ay nakakalahati agad ang sa kanya. Pero napasigaw naman ang dalaga. Kahit raw kasi madulas, ay masakit pa rin dahil sa laki ng pagmamayari ni Philip. Kaya dinahandahan ni Philip ang paggalaw hanggang sa makarating sila sa dulo. Saglit pa siyang kinapitan ng dalaga at sinabing huwag munang gagalaw. Hindi niya naman na yun first time. Pero ito ang pangalawang beses na naranasan niya ang malaking sandata na yun. Naintindihan naman ni Philip ang sinabi niya. Kaya pinagpahinga niya muna ito bago sinimulang maglabas-pasok. Muli na namang nag-ingay si Tin. Hindi nito alam kung saan ibabaling ang ulo. Panay rin ang kapit sa bedsheet habang nakaliyad. Dahil sa inaasal ng dalagang kasama ay mas lalong ginanahan si Philip. Kaya tuloy-tuloy lang siya sa ginagawa. Ilang saglit pa ay nangisay na nga ulit si Tin. Tanda na nakarating na naman ito sa sukdulan. Binaliktad naman niyo ni Philip at pinadapa. Saka naman sinalakay mula sa likuran. Tila mapupugto ang hininga ni Christine sa sobrang hingal. Pero kapag tumitigil naman si Philip, ay sinasabing ituloy lang ang ganun kabilis na ritmo. Hanggang sa marating na nga nila ang katapusan. Hingal na hingal silang dalawa. Animoy tumakbo ng kilometrong layo sa sobrang hingal. Makalipas ang 2 linggo,
ay nagpakasal na nga ang dalawa. At lumipas lang ang 2 buwan ay nagdalang tao na agad si Christine. Para kay Philip ay wala na siyang mahihiling pa. Nabiguman siya sa pag-ibig na inakala niyang panghabang buhay na. Bumawi naman sa kanyang tadhana at biniyayaan siya ng maganda, mabait at mapagmahal na asawa sa katauhan ni Christine.